Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 867 ng Wide On Ministry, araw po ng Wednesday, Miyerkules, August 10, 2022. Yes, ang Ride On the Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay muli ninyong biyayaan sa pamagitan ng iyong banal na presensya, ang patnugot ng banal na Espiritu upang kami ay mapagkalooban ng inspirasyon, ng kagalakan at pagkaunawa sa mga nais mo na ipabatid sa amin. Maghari ka po sa amin, O Diyos, pinupuri ka namin winawalhati sa Espiritu at sa katotohanan. Loobin mo rin, Panginoon, na maging maayos po ang daloy ng gawain, lalo na po ang internet at signal. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid sa Diyos. Tayo po ay magpatuloy doon sa ating siniseries na same passage, Ephesians chapter 4, verses 7 to 11. At ang tuon natin ay doon mismo sa verse 11 sa pangalawang punto na ating pong tatalakayin. And of course, in-acknowledge natin mga materials na ginagamit po natin, ang Full Life Study Bible at King James Version, Magandang Balita, Biblia Salin, gayon din ang Poimen, ang Biblia ng mga pastor na nilimbag ng Philippine Bible Society, at gayon din po ang mga available na mga readings na atin pong binabasa at pinag-aaralan. Well, nandun pa rin tayo sa ministry gifts na ibinahagi na Apostol Pablo. Basahin ko muli ang sinasabi ng verse 11 ng Ephesians chapter 4. Pinagkalooban niya ang iba na maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guru. And he gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng verse na ito. Well, ang ating pong pag-uusapan ay meron pong kinalaman mismo dito sa pangalawang binabanggit ni Paul na kabahagi ng ministry gifts, ang some prophets. Mga propeta ng ating Panginoong Diyos. Well, alam naman natin na sa Old Testament, merong mga tinatawag na mga major prophets, at gayon din, meron din mga tinatawag na minor prophets.
And same is true in the New Testament. Meron ding mga nagsilbing propeta ng ating Panginoon. At magpahanggang sa ngayon ay merong mga pinili, mga tinawag, itinalaga at isinugo ng Diyos na nagsisilbing propeta niya mismo. Well, sino ba itong mga prophets na ito? Well, ayon po sa ating nasa liksik, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, indeed the prophets were men in the church who indeed spoke under the direct impulse or direct intervention of the Holy Spirit, na kung saan ang banal na Espiritu mismo ang patuloy na nagbibigay sa kanila ng motibasyon. Gayon din ng mga naangkop na mga alalahanin upang sa ganon ay kanilang magampanan ang kanilang mga tungkulin bilang mga propeta ng Diyos. Na kung saan ay ito ay pumapatungkol, may kinalaman sa espiritual na pamumuhay at gayon din may kinalaman sa kalinisan, kadalisayan ng iglesia ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po sa ilalim po ng bagong covenant, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, pag sinabing bagong covenant, ito po ay panahon na ng ating Panginoong Heso Kristo, na kung saan ang mga naging propeta ay sila po ay itinaas at sila po ay binigyan ng natatanging kapangyarihan sa pamamagitan din mismo ng banal na Espiritu na sumasa kanila, upang kanilang matagumpay na dalhin ang mensahe mula sa Diyos sa mga tao at lalo na sa mismo na mga tao ng Diyos. Kaya napakalawak po ang kanilang ginampanan na ministeryo sa kanilang kapanahunan. Well, both in the Old Testament and the New Testament, you may read all of these biblical writings from the major prophets and minor prophets, and even in the New Testament, mga propeta katulad ni Jesus, nagsilbing propeta, at gayon din si John the Baptist, at gayon din ng mga apostoles ng ating Panginoon kasama si Apostol Pablo. Well, you may also revisit kung ano ang ginampanan ng mga lingkod ng Diyos sa panahon ng early church. Kaya nga napakarami natin pinagdaanan ng siniris natin ng The Book of Acts, lalo na doon sa verse 17 ng chapter 2 ng Acts at gayon din ng verse 8 ng chapter 4 at gayon din po ang verse 4 ng chapter 21. Ngayon, mga karaydon sa Panginoong Diyos, ang Old Testament prophet, ang mga propeta sa Old Testament, na kung saan ay sila po ay kinasangkapan ng Diyos upang mag-provide ng pinakabatayan ng
pagkaunawa mismo patungkol sa propetikong ministeryo ng Diyos pinagkatiwala sa kanila. Especially in the early church. Yes, yan po ay napakahalaga mga kapatid sa Panginoon. While the Old Testament, my dear brothers and sisters in the Lord, pertaining to the ministry of the prophets, in terms of their task na kanilang ginampanan, ay upang sa ganon ay magsalita, magpaabot ng mensahe na yan ay maituturing na Word of God, ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa kanila mismo. Because hindi nila magampanan ang kanilang pagiging propeta kung hindi sila ay nasa sa Diyos at kung sila ay hindi nagagabayan ng banal na Espiritu at gayon din ng kaniyang mga revealed, inspired words na kailangan nila upang sila ay magkaroon ng zealousness to speak, to preach, and even to pronounce the kingdom of God, to pronounce what is good and what is against the goodness of God, against the will of God, against the word of God. Gayon din sa kanilang mga ginampanan, mga tungkulin upang sa ganon ay sila ay nagpapatuloy na kinasangkapan ng Diyos upang sa ganon ay magpaabot ng encouragement kanino sa mga tao ng Diyos upang sa ganon ay ang mga nasa ilalim ng paghahari ng Diyos ay sila'y manatili na tapat sa Kanya mismo at gayon din na sila ay manatiling matapat sa covenant na ugnayan mismo sa Kanya at gayon din na maging matapat sa mga kobenanteng nakalatag sa banal na kasulatan na siyang panuntunan. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang mga propetang ito ay hindi lamang sila na nangangaral, kundi meron din silang taglay na kung saan ay sila po ay nakapag-predict. Yes, patungkol sa panghinaharap. They have that gift of predicting the future. Well, mga kapatid sa Panginoon, as the Holy Spirit revealed that to him, hindi ho nawawala yun. Hindi mismo sa kanilang sariling haka-haka. Hindi mismo sa kanilang sariling kakayanan at karunungan at kaparaanan, kundi it must always be within the bounds of God's intervention through the Holy Spirit so that revelation could be able to bring to the people. Yes, yan po ay napakahalaga mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. At isa sa konkreto na halimbawa ay itong Diyos na nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesucristo at gayon din ang mga apostoles ng ating Panginoon na sila po ay nagsilbing buhay na ehemplo sa bagong tipan sapagkat meron din kaakibat na kanilang ginampanan patungkol sa prophetic ministry, mga karaydon sa Panginoon Diyos. Kaya nga so many lessons about this when we continue reading the four Gospels and even the Acts of the Apostles or Acts of the Holy Spirit to continue supplementing us. Yes, evidence
about the apostolic ministries na ginampanan ng mga prophets ng ating Panginoon, lalo na si Jesus Christ. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, the prophet's function na napakahalaga din within the church itself, na kung saan ay nakapaloob, mga kapatid, sa Panginoong Diyos, ang kanilang pagiging spirit-filled, empowered by the Spirit of the Lord Jesus Christ in their task of proclaiming and even in their task of interpreting of the so-called inspired Word of God na napakahalaga po, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho sila ay kasama sa mga tinawag, sa mga pinili, itinalaga at isinugo ng ating Panginoon na nagsilbi na mga propeta niya, upang sila ay gampanan ng kanilang mga tungkulin. Kalimbawa, to warn at gayon din to exhort at gayon din to provide the comfort and even to edify the people of God, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Like what the apostles did in the early church. Lalo na kung basahin natin mismo ang sinasabi ng Acts chapter 2 verses 14 to 36 at gayon din ng chapter 3 verses 12 to 26 na dinaanan na po natin sa ating mga pagsisiris, at gayon din ang dinaanan pa natin na sinasabi na Paul doon sa kanyang sulat 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Kaya nga po, ang mga propeta ng Diyos ay inaasahan po na kung saan they need to exercise that gift of prophecy. Kailangan na kanilang gawin itong kaloob na prophetic ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. Kaya nga ho, ang mga propetang ito ay nagsisilbi din sa kabilang dako sa mga panahon na naaangkop na kinakailangan po ang kanilang presence at kanilang mga paglilingkod. Sila na nagsisilbing nakakakita, yes, nakakabanaag sa mga bagay-bagay na kanilang nasasabi, hindi lamang sa pangkasalukuyan, kundi maging sa mga panghinaharap. Yes, sila yung merong mga pangitain, sila yung merong mga vision, sila na nangagsasabi about the future. Lalo na sa salita ng ating Panginoon. Yes, at yan ay mga dinaanan na rin natin sa pagsiris natin dyan sa the book of Acts. At gayon din, kung nais ninyo na makaalam ng mga bagay-bagay na ito sa kanilang napakamalalim at malawak na kanilang ginampanan, I suggest that you will read all the writings of the major prophets and the minor prophets in the Old Testament. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon, sa panahon nga ng bagong tipan, ang mga tungkulin ng mga propeta ng Diyos na ito, na gayon din nakasintulad din ng naging tungkulin ng mga propeta ng Diyos sa Old Testament. Yes, for what and to what, mga kapatid, sa Diyos? To expose sin. Sila yung mga naglalantad about sins. At gayon din sila na kung saan ay hindi matitigil sa pangangaral patungkol sa katuwiran,
Sila na nangangaral patungkol sa mga bagay-bagay na mabuti, kabubuti ng bayan, ng iglesia, at gayon din sila na kinakasangkapan ng Diyos kung may panahon na kinakailangan na sila po ay magbigay ng babala. Patungkol sa anumang mga darating na mga hatol, mga darating na mga bagay-bagay na maaaring makapagdulot ng banta sa lipunan at gayon din sa mga tao at gayon din sa kalagayan po ng iglesia. Gayon din na kung saan ay kanilang tungkulin din mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, upang sa ganon ay labanan ang anumang klase ng kabuktutan, upang labanan ang makamundong mga gawain, at gayon din upang labanan ang anumang klase ng pagiging maligamgam, lalo na sa hanay ng God sa people. Yes, sila yung nagpapalakas, sila yung nag-expose, sila yung nagpapatibay, at sila yaong ginigising ang bawat kalamnan ng mga tao, lalo na ang mga tao ng Diyos sa mismo. Yes, maaari niyong basahin ng sinasabi nga doon sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 1, talatang 14 hanggang 17, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, dahil sa kanilang mga marubdob na mensahe na ipinaparating sa mga tao patungkol sa usapin ng righteousness, patungkol sa usapin ng paghahari ng Diyos, patungkol sa usapin ng katwiran, patungkol sa usapin ng katarungan, at gayon din sa usapin ng pangkapayapaan, at sa usapin ng ikabubuti ng bayan ng Diyos. Mga karaydon sa Panginoon, ang mga propeta ng Diyos at gayon din ang kanilang ministeryong ginagampanan. Sa kasaysayan ng kanilang buhay at mga ministeryo na ginampanan, mga karaydon sa Panginoon, ay sila po ay talaga naman nakaranas ng tahasan na rejection ng marami. Hindi lamang sa lipunan, kundi maging sa konteksto ng iglesia, mga kapatid sa Panginoong Diyos, especially sa panahon na kung saan ay nangyayari po ang pagiging maaligamgam ng pananampalataya, na nangyayari ang pagiging maligamgam ng commitment and dedication, na nangyayari ang pagiging maaligamgam ng katapatan sa Diyos, at gayon din sa kubinanting ugnayan sa Diyos, at gayon din lalo na kung dumating yung pagkakataon na kung saan ang iglesia at gayon din ang mga tao ng Diyos ay nandun na yung lubusan na tinatalikuran ng katotohanan, ang salita ng Diyos, ang mandato ng Diyos, at gayon din na tinatalikuran na ang pananampalataya. Kaya nga po ang mga propeta ay madalas na kung saan ay naisasalang ang kanilang mga buhay sa rejection at gayon din sa persecution na kanilang ginampanan. Well, maaari niyong saliksikin kung ano ang naging kinauwian, naging buhay ng mga propeta ng Diyos sa Old Testament at gayon din sa New Testament. Anong ginawa kay Juan the Baptist? Diba? Nakaranas din siya ng persecution. Anong ginawa kay Jesus?
Well, siya'y pinahirapan, dinakip pinahirapan at gayon din na kung saan pinagpasapasahan sa magulong mundo ng politika at gayon din sa magulong mundo ng baluktot na batas nung panahon na yon at gayon din ang paglilitis ng kinauwian ay siya ay maipako sa krus at namatay na sawi ang kanyang buhay mismo. Na siya namang katuparan ng kalooban ng Diyos upang maganap ang nasa saad sa banal na kasulatan para sa katubusan, para sa kaligtasan, at gayon din para sa regeneration, yes, atonement, pagpapalaya ng Panginoon sa mga tao. Yes, gayon din sa mga naging apostoles ng Panginoon, including the Apostle Paul. You must search kung ano ang nangyari sa kanilang mga buhay sa kalaunan. Sila din na kung saan ay nakaranas ng persecution. Sila din ay nakaranas ng pagkitil ng kanilang buhay. Yes, katulad ni Paul. Yes, pinugutan. Kaya napakahirap po ang maging propeta ng Diyos. Kaya nga po ang mga taglay na karakter, ang mga taglay na pasan o pasanin, ang mga taglay na pagnanais at gayon din ang mga taglay na kakayanan ng mga propeta ng Diyos, ibig sabihin ng mga tunay at totoong mga propeta ng Diyos, na sa kanilang buhay at propetikong ministeryo na ginampanan ay talaga naman sila ay nakitaan ng alin, ng kasigasigan, ng tapang, yes, ng boldness, mga kapatid sa Panginoon na hindi natatakot para sa kalinisan ng iglesia, para sa kabubuti ng bayan ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, napakarami na kung saan ay sinasabi ng banal na kasulatan patungkol diyan. Halimbawa, basahin ninyong sinasabi ng The Gospel of John, chapter 17, verses 15 to 17, na yan po ay kabahagi ng mahabang panalangin ng ating Panginoon. And also, you may revisit again and again kung anong sinasabi ni Paul sa chapter 6, verses 9 to 11 sa 1 Corinthians. Well, at gayon din kung anong sinasabi ni Paul sa very recent na napagdanan natin, na sinilis natin nung tayo po ay nasa kanyang sulat na sa mga taga-Galatia, lalo na sa chapter 5, verses 22 to 25, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang yung meron silang kasigasigan, hindi lamang yung meron silang taglay na tapang bilang mga lingkod ng Diyos, kundi yung napakalalim na kanilang mapagdamdam sa mga kasamaang nangyayari at gayon din ng mga kapasidad na meron sila mula sa Diyos sa gamay ng banal na Espiritu upang kanilang tiyak na ma-identify, upang matiyak nilang ma-define at gayon din na matiyak nila na kung saan ay kamuhian ang kawalan ng katwiran at kawalan ng kabananan. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, and same is true, we need that seriousness. We need that deeper sensitivity, mga kapatid sa Panginoon Diyos, sa nangyayari sa kapaligiran at gayon din sa iba-ibang mga konteksto at gayon din kung anong meron tayo na kapasidad at kakayanan upang ating mawari, upang ating mabigyan ng kahulugan at gayon din na upang sa ganon ay makisali
sa damdamin at sa loobin at ginampanan na propetikong ministeryo ng mga prophets upang hindi natin pahintulutan ng kasamaan at gayon din ng kawalan ng katwiran, kawalan ng katarungan, kawalan ng kapayapaan at gayon din ng kawalan ng paggalang pagrespeto sa Diyos mismo. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, you may read kung ano ang sinasabi ng sulat na Apostol Pablo sa Romans chapter 12, the whole chapter, lalo na sa verse 9, at gayon din ang sinasabi sa verse 9 ng Hebrews chapter 1, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din ang mga propetang ito ay taglay nila. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, yung tinatawag na keen understanding. Saan? Patungkol sa mga panganib. At gayon din sa mga panganib, lalo na sa mga false na mga teachings at gayon din sa mga false na mga panuntunan. Na ito naman ay marami na nangyari sa Old Testament at gayon din sa New Testament. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, binibigyan tayo ng Panginoon ng gift of understanding. Yes, gift of identifying and defining what is good and what is evil so that we come into that context of decision-making kung ano ang ating pipiliin, yung bang masama o yung mabuti. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, sa bawat araw sa buhay natin, merong mga panganib, merong mga sagka, merong mga problema, mayroong mga masisilmuot na mga pangyayari that we need to have that zealousness, yes, for spirituality, for the church, and for the purity of the church, for the holiness of the church, including the community, the family we belong, and even the extended families, communities that we are in, mga kapatid sa ating Panginoon. That's why in our prayerful moment, we request the Lord that Jesus Christ, through His Holy Spirit, to give us that deeper sensitivity, to give us that spiritual zealousness, to give us that courage, to give us that tenacity to understand that keen understanding so that we can indeed identify kung ano ang mga panganib na nasa ating harapan, na nasa ating likuran at nasa ating mga kapaligiran. Upang sa ganon, sa bawat panahon ng buhay natin, alam natin ang gagawin at alam natin kung ano ang pagbabatayan natin sa bawat kilos natin, sa bawat decision natin na gagawin natin. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang mga propeta ng Panginoon ay nagsisilbi silang buhay na ehemplo na ating pong mapapamarisan sa araw-araw. With their so-called inherent dependence on the Word of God upang sa ganon ay kanilang mabalidate ang mensahe na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Well, yun po ay napakahalaga po. Natularan natin sila na sila po ay nakadepende sa Diyos. Nakadepende sa revelasyon ng Espiritu ng Diyos in Jesus Christ. Nakadepende sa Word of God upang masigit na maunawaan at gayon din na masigit na kanilang mabalidate
ang anumang mensahe na naangkop na kanilang sasabihin, na kanilang ipangangaral. Well, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, tayo rin na mga mananampalataya, tayo rin na mga lingkod ng Diyos, we ought for that, we pray for that the Lord will provide that a keen understanding and even to provide that inherent, dependence on the Word of God so that we can have always, that validation of what message that we ought to share, what message that we ought to proclaim, and what message for us to teach in that diversified context of prophetic and spiritual ministries meron tayo sa araw-araw. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, gayon din ang mga propeta ng Diyos na ang kanilang mga alalahanin, ang kanilang mga desire din at ipinapanalangin, mga karaydon sa Panginoong Diyos, ukol sa katagumpayan espiritual of the kingdom of God. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, the kingdom which is at hand to each one of God, that so-called spiritual realm within the bounds of God's ruling and sovereignty over us all. Yes, residing in every heart, in every mind and every existence of human life, in the context of that spirituality we have, being connected in the Lord that Jesus Christ, mga kapatid sa Panginoong Diyos, we are indeed the extension of God's kingdom. We are indeed the extension of that spiritual heavenly realm of God on earth. Kaya tayo po ay so blessed sapagkat ang pagtitiwala ng Panginoon sa atin ay so much. And that we praise and we thank the Lord for that trust na Kanyang ibinibigay sa atin. At gayon din mga kapatid sa Panginoon ng mga saloobin at gayon din ang mga alalahanin at desire ng mga prophets, hindi lamang patungkol sa mga espiritual na pananagumpay sa paghahari sa kaharian ng Diyos, at gayon din mga kapatid sa Panginoong Diyos ay yaong maibahagi sa tao ang malalim at malawak na damdamin at saloobin ng Diyos, kasama ang Kanyang mga plano, kasama ang mga mabubuting Kanyang hangad sa lahat ng tao sa buong daigdig na ito, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! That we should continue to grab that opportunity of what the Lord says to us, Thy kingdom come, the kingdom of God is at hand. Kaya nga po sa mga panalangin natin ay sinasabi natin, Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, as a prophet of the Lord that Jesus, we need to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. What can we ask for from the Lord? Well, we can ask everything, but we have to be assured, mga kapatid sa ating Panginoon, that the requirement firstly to seek first His kingdom, and secondly, including His righteousness. Kung dagdagan pa natin, including His holiness. Kung dagdagan natin, including His will and desire for us. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ang mga naging propeta ng Panginoon sa kanilang mga mensahe na kanilang ibinulala sa bawat kapanahunan nila, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga yan.
na patuloy natin na pahalagahan, na patuloy natin na namdamin, na patuloy natin na kung saan ay bigyan ng pagpapahalaga sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yes. Inyo bang nawari sa inyong buhay, mga kapatid sa Diyos, na kung saan ay nagtatanong kayo sa Kanya? Ako ba ay isa din propeta ng Diyos? Yes. Pangalawang katanungan ay maaari ba akong isang propeta ng Diyos? At kung ako ay propeta ng Diyos at maaari akong maging propeta ng Diyos, ano ang aking gagawin katulad ng mga naging propeta ng ating Panginoon? Well, maaari ka na maging propeta ng Diyos. Maaari tayo na maging propeta ng Diyos bilang Kanyang kinatawan, bilang Kanyang mga tinig sa kalipunan, sa iglesia, at gayon din bilang konsensya mismo ng Diyos sa lipunang ginagalawan natin. Every time we speak, every time we preach, every time we teach, every time we preach about the kingdom of God, about the righteousness of God, about the holiness of God, about the justice of God, every time we preach and exposing sins, worldliness, and anything that against the Lord, gumagampan tayo ng gawain ng ministeryo ng propeta ng Diyos na ito. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang mga mensahe ng mga propeta ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon, ay hindi natin maituturing na kung saan ay hindi rin sila nagkakamali. Sapagkat meron lamang na kung saan ay hindi ho nagkakamali ang nag-iisang Diyos na hayag sa tatlong persona. Kaya nga po, ang bawat mensahe ng mga propeta ng Diyos ay dumadaan sila sa pagsusuri nino ng iglesia. Gayon din na kung saan ay dumadaan sa pagsusuri ng ibang mga propeta ng Diyos, at gayon din na sila ay dumadaan din ang kanilang mga mensahe sa pagsusuri na ayon sa kalooban at gayon din sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Are they biblical? Are they theological? Are they within the bounds of God's premises in accordance to His will? Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kaya nga po ang kongregasyon na kinabibilangan natin, we have our own congregation church na tayo po ay kabahagi bilang community of Christian believers. San mandako ang mga iyan, mga kapatid sa ating Panginoon, na tayo rin bilang kongregasyon ng Panginoon ay inasahan din at kinakailangan din upang umunawa, upang sa ganon ay meron din tayong pagsusulit, meron din tayo mga paglalago, meron din tayo na mga tinatawag na evaluation, upang sa ganon ay ang mga mensahe ba na atin pong naririnig mula sa mga propeta, mula sa mga lingkod ng Diyos, at gayon din mula sa mga laiko, at gayon din sa mga mensahe na atin pong ibinabahagi, na ang mga iyan ba, mga karaydon sa Panginoon Diyos, ay napapaloob doon sa mga basihan at batayan dito na nakasaad sa banal na kasulatan, at gayon din sa salita ng Diyos, at gayon din mismo na ang mga ito ay witness, mga kapatid sa Diyos, na ang mga ito ay mula sa Diyos.
Well, mga kapatid sa Panginoon, iyan ang matibay na kung saan ay sinasabi ni Apostol Pablo sa pinagdaanan natin na sinilis nung tayo po ay nandun sa 1 Corinthians chapter 14, verses 29 to verse 33. At gayon din ang sinasabi ni Apostol John doon sa kanyang unang sulat, 1 John chapter 4, verse 1, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, ang mga propeta ng ating Panginoon ay nagpapatuloy po na kung saan ay kinakailangan po. Yes, saan to God's purpose? Sa layunin ng Diyos para po sa iglesia at para po sa bayan ng Diyos, para po sa pangkalahatan komunidad ng Diyos na ito. Well, mga kapatid sa Panginoon, ang sino mang iglesia at sino man na kung saan ay mananampalataya o sino man, na kung saan ay nire-reject ang mga tunay at totoo na propeta ng Diyos. Well, mga kapatid sa Panginoon, ayon sa aking nabasa, a church that rejects God's prophets will be a declining church. Isang humihinang simbahan. Hindi lamang yan, kundi ang sinaba pa ay a drifting toward worldliness. Yung bang konteksto na kung saan ay humihina na bilang iglesia ng Panginoon? O kaya ituring natin sa individual na bilang humihina na mananampalatay sa Panginoon, ay dumating din sa pagkakataon na kung saan dahil nang hihina, unti-unti na kung saan ay inaano patungo sa kamunduhan. At gayon din ay patungo sa konteksto na kung saan ang katotohanan ng mensahe ng mga ito ay ikokompromiso na. Ang mga biblical na katotohanan at gayon din ang mga pamantayan na kasaad sa mga biblical na katotohanan na ito. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, so many references na nagsasabi patungkol po dito sa mga bagay na ito. Gayon din, mga kapatid sa Panginoon, kung ang propeta ng Diyos ay hindi po pinapahintulutan upang sa ganon ay dalhin ang mga salita ng pagsuway at gayon din ang mga salita ng pagbibigay ng babala. At gayon din ang mga salita na kung saan ay sinisinyasan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At gayon din ang mga salita na kung saan ay naglalantad ng kasamaan at gayon din ng kawalan ng katwiran. Then the church, mga kapatid sa Panginoon, ay magiging dako na kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay hindi na po maririnig. Yes, sapagkat we need the prophets of the Lord. The Lord that need you and me to do the prophetic ministries of the Lord that Jesus Christ. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, kasama na dito yung problema patungkol sa too much ecclesiastical politics. Yes. Well, politics is good in the church. Pero kung yung too much ecclesiastical politics to compromise the biblical truth and even to hinder the word of God to flourish, so that there would be a radical change of the church and even the society, mga kapatid sa Panginoong Diyos. At gayon din na kung saan
ang mga hindi na maganda na kung saan ay too much politicking within the bounds of the church, at gayon din na kung saan ay nandun na kung saan ay nakapapasok na ang mga makamundong mga kapangyarihan, na ang mga ito ay maaaring maging kapalit na ng pagkilos at paggawa ng banal na Espiritu. Mga kapatid sa ating Panginoon, yes, napakahalaga to allow the Holy Spirit to work always within and beyond the existence of the church, at gayon din sa bawat isa sa atin and even in the community we belong. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kaya nga we need to be empowered by the Holy Spirit. We need to be energized always by the Holy Spirit, by the Word of God. At gayon din sa kabilang dako, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kung ang iglesia at gayon din ang mga leaders nito, yes, ay pinapakinggan ang tinig at mensahe ng mga propeta ng Diyos. Mga kapatid sa ating Panginoon, nakasisigurado tayo na kung saan ay dadalhin tayo sa konteksto ng patuloy ng nararanasan ng pagkilos ng banal na Espiritu na magdudulot ng pagbabagong buhay, at gayon din na mas lalo pong maalab, malalim at malawak na pakikisama sa ating Panginoon sa Kristo, at gayon din sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Na merong tayong taglay na Spirit mula sa Kanya, na kapangyarihan upang sama-sama natin gapiin, at gayon din na sama-sama natin na iwanan ng kasalanan, at gayon din na kung saan ang banal na presensya at gayon din ng kabanalan ng Diyos sa pamagitan ng Jesucristo, at gayon din ng Kanyang mga salita, at gayon din ng Kanyang Espiritu Santo. Well, mga kapatid sa Panginoon, magiging maliwanag sa iyo, magiging maliwanag sa akin, at magiging maliwanag sa lahat. Sa lahat ng mga matapat na mananampalataya sa ating Panginoon, sa lahat ng mga matatapat na mga nasa kabahagi ng kaharian ng Diyos, at gayon din ng komunidad ng mga mananampalataya, the ecclesia, the church, ang tangkabuang katawan ng ating Panginoon. Mga kapatid sa Diyos, are we willing to be the prophets of the Lord Jesus wherever we are? Well, nasa atin po ang decision. Ganito lamang tayo, mga kapatid sa Panginoon, at bukas ang ating pong tatalagayin ay iyong karugtong nito. Maaring pagsabayin natin na bukas ang patungkol sa mga pastor. Yes, ang susunod na talagayin natin ay patungkol sa mga pastor naman, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. At tatalagayin po natin, natalagay natin about the apostles, about the prophets, at gayon din some evangelists and some pastors. Well, pagsabayin natin na pag-usapan ito about evangelists and pastors. Yan lamang po, at purihin natin ang Panginoon, aming Ama, aming Diyos. Maraming salamat po sa inyong ipinatagos sa amin na mensahe ng buhay. Salamat po kay Apostle Paul. Salamat sa lahat ng mga biblical truths, at gayon din sa mga pamantayang nakabatay mula sa inyo, at gayon din sa banal na kasulatan. Maraming salamat po sa lahat po ng naging kontribusyon ng mga propeta ng Diyos in the Old Testament and in the New Testament, at gayon din sa
mga nakalipas na panahon na sinundan ng early church, at gayon din sa mga modern prophets ni Lord sa kapanahonan na ito. May we indeed continue to, to follow their footsteps. Kahit na mahirap na ito ay gawin, kahit na may mga banta at kahit na mayroong mga persecutions, we rely on your word. We rely on the power of the Holy Spirit, and we rely on you, O Lord Jesus Christ, by seeking first your kingdom and your righteousness, so that everything will be added unto us. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Sa Panginoon, ngayon ay ating pong batiin ng mga kapatid natin na birthday po nila sa araw na ito. Yes. Angeles Akuba Kabakungan. Yes, ito po ay aking auntie. At ito po ay, kapatid ng aking mahal na ina na nasa San Mateo Isabela. At sa kanila na magkakapatid ay parang siya na lamang yung nabubuhay. Evelyn Rebaton ng Calambasi, Laguna, at gayon din ang kapatid na Ray Cahayo na Omanya. Mervin Labro Tagiam ng Rizal Nueva Ecija, at gayon din nasa Chonan na Korea, South Korea. At gayon din ang kapatid na Evelyn Permisa ng Kabuyaw City, Laguna. Pastor JC Tagara ng Botolan, Zambales. Cresilda Lazaro Tangonan Espartero ng Tacorong, Sultan Kudarat. James Lloyd Arrogante Tangonan ng Alakapan, Cagayan. Aniway Galano ng Pamplona, Cagayan, at gayon din ang kapatid na Maricel Agbayani Balocanag ng Narbacan, Ilocos Norte. Ito po ay asawa ng pastor, yes. At gayon din ang kapatid na Raquel Barlos ng Balanga City, Bataan, at gayon din ang mga binabati ng kapatid na Oma Inyang Torres Cruz na birthday rin nila sa araw na ito. Yes. At atin pong tignan yung mga pangalan na yan ay ang kanyang ipinadala ay hindi pala talaga sa amin na pinapadala yan. Pero yan ay kanyang naipadala sa ating messenger. Yes, ang kanyang sabi, happy birthday, Annabel D.G. Medrano, God bless you. Happy birthday, Benji David, God bless you. Happy birthday, Mirasol de Guzman, God bless you. Panam Virginia Omang Inyang Torres Cruz. At gayon din ng Kumari Mirla Franco Bautista ng Malabon City, Metro Manila, isa sa mga lay leaders ng Malabon Central United Methodist Church, na ito ay ninang sa binyag at ninang sa kasal ng ang aming anak, yes. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid na ito na birthday nila. Pero hindi lamang sila, kundi marami pa na may birthday mismo sa araw na ito. San Mandako, sa Pilipinas, at gayon din sa iba-ibang mga bansa, kasama na Panginoon ng mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. Maarapatin niyo, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat buhay nila, pamilya na kanilang kinabibilangan, at gayon din ang kanilang mga pinagkakaabalahan na mga kabuhayan, higit sa lahat, Panginoon. Ang kanilang pagkikibahagi sa iglesia na kanilang kinabibilangan upang patuloy, Panginoon, na lumalago ang kanilang espiritual na pamumuhay, tumatatag ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Marami pa po na darating po na kanilang birthday sa mga darating na taon na pinagpapala silang lahat, pinagtatagumpay, pinapasagana, iniingatan at sinusubaybayan. Ayan mo din, Panginoon, na ang awitin na ito ay magsilbi din na kabahagi ng aming
pagbati at panalangin sa bawat isa sa kanila. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang puso may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesiyahan natin minamahal. Inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesiyahan natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kaparan. Ang tahanan ngayon'y nagsasayang, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kagalakan. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesiyahan natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday at gayon din mga sanggol sinilang bispo sa araw na ito. Ichinaman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y magpatuloy sa ating mga panalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na kaloob po ninyo sa amin. Yes, araw na kung saan ay nag-aagaw po ng sinag ng araw at kulimlim. Pero nandyan ka, Panginoon, na nag-provide ng ibayong sinag sa bawat isa sa amin. Na ikaw ay nagsisilbi ding kulimlim ng aming mga buhay upang kami ay hindi masaktan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa panibagong hatid na biyaya sa aming lahat. Gayon din, Panginoon, sa magandang tanawin, magandang hangin at magandang provision mo, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa amin. Be with us, O Lord Jesus Christ, for this new day, at gayon din sa darating na buong magdamag at sa mga darating pang mga araw sa buhay namin. Namin pong may pagtatagumpay, namin pong mahaharap lahat ng aming mga pananagutan, kasama ang mga problema, mga pasanin, mga alalahanin, at gayon din ang mga gampanin sa buhay na ito. Yan man ay kabuhayan, yan man ay ministeryo. At gayon din na maharap namin, Panginoon, anuman na mga pagsubok aming pagdadaanan. Because you are with us. Because your Holy Spirit is in us, providing the power, the energy, the knowledge and wisdom and the understanding and even the ability to do all of this in accordance to your will, na makapagbibigay din ng iba yung kalawalatian sa iyo, at gayon din na kung saan ay maging kasangkapan pa kami, Panginoon, para sa ibang tao
bilang mga lingkod mo, bilang mga mananampalataya at bilang inyong mga propeta sa panahon na ito, O Diyos, saan man kami dakon naroroon. O aming Ama at aming Diyos, salamat po sa bawat blessing na inyo pong ipinagkakalob sa amin. Salamat po sa bawat pag-iingat, pagliligtas mo. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga panibagong revelasyon, sa mga panibagong mga provision mo na ipinagkakalob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po ng marami sa presence na pagpalain mo ang bawat buhay nila, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Pagpalain mo lalo, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan. At gayon din, Panginoong Diyos, na pagpatuloy na lalong tumitibay, lumalalim ang kanilang pananampalataya, pagkaunawa sa iyong mga salita, at lalo, Panginoon, na lumalago pa ang kanilang mga espiritual na pamumuhay. O aming Ama at aming Diyos, may you continue to bless all families, all communities. Gayon din lahat ng mga probinsya, lahat ng mga lungsod, mga munisipalidad, gayon din mga ibang mga distrito at mga probinsya, at gayon din, Panginoon, ang mga iba-ibang mga rehiyon, at maging sa national level ng bansang ito, Panginoon Diyos. Gayon din ang mga 3 branches of the government, at gayon din, Panginoon, ang mga iba't ibang mga ahensya at mga kagawaran ng bansang kinabibilangan namin, at gayon din sa mga iba-ibang mga bansa, Panginoong Diyos. And even the different sectors in the society, at gayon din kasama ng iglesia, ang akadim at lahat, Panginoon, pagpalain mo lahat ang mga lingkod bayan, lingkod iglesia, at lingkod sa iba pang mga konteksto at mga institusyon, Panginoon, kasama na ang mga negosyo, Panginoong Diyos. Lahat po, Panginoon, ay pagpalain mo ng mga iba't ibang mga proyekto, mga programa, at mga iba't ibang mga malasakit, Panginoong Diyos, mapagobyerno, mapapribada, at mapareligious, at mapaiba pang mga sektor, Panginoon. Let this nation, all nation, O Lord, that Jesus Christ throughout the whole world to flourish again. Yes, to arise again in the different, areas of concern, spiritually, mentally, physically, economically, gayon din patungkol sa seguridad, at gayon din sa lahat, Panginoong Diyos, patuloy mo na pagpalain. Gayon din, Panginoon, na kung saan ang aming pinakakaasam sa aming panalangin para po sa kapayapaan sa pagitan ng Russia at gayon din ng Ukraine. Nanawa, Panginoon, sa madaling panahon ay matapos na po ang gerang ito para ang restorasyon na kailangan, ng pagkakasundo na kailangan, at gayon din ang pag-unlad ay mangyari, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, ang na nag-uuminit na sigalutan sa pagitan, Panginoon, ng China at gayon din ng Taiwan, na kung saan ay meron din mga masasangkot kapag pumutok ang maaring digma na kauwiin nito. Huwag po ninyo pahintulutan, Panginoon Diyos, kundi kayo po ang siyang mamagitan. Let, O Lord, that Jesus Christ, your divine intervention to be at the center between the relationship of China and Taiwan, at gayon din, Panginoon, ang mga iba pa na mga superpowers in Asia, at gayon din sa USA, at gayon din sa iba pang mga kontinente, upang maisalang-alang ang buhay ng bawat tao, at maisalang-alang, Panginoon, ang anumang maging epekto kung ito po ay mauwi sa digmaan, Panginoong Diyos, sapagkat mismo ang Pilipinas ay maaaring maapektuhan din.
Huwag niyo pong marapatin, Panginoon, na ito po'y matuloy at masolusyonan, Panginoon, sa darating ng panahon. Well, napakaraming problema sa mga pinag-aagawan ng mga isla at gayon din sa mga borders. Umaasa kami, Panginoon Diyos, na ikaw pa rin ang siyang maging patuloy na mamagitna sa mga masasalimuot na mga problema ito kinakaharap ng bawat bansa. Lord, that Jesus Christ, hindi pa natatapos ang digmaan pandemic, na siya naman ang aming pinapanalangin, na nawa, Panginoon, sa madaling panahon ay matapos na ito, mawakasan na ito. Patuloy, Panginoon, na patibayin mo at pangunahan ng mga pagamutan, at gayon din ang mga nasa Department of Health, at sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga medical frontliners, essential frontliners, ay iba-ibang klase ng frontliners na kinakasangkapan niyo, Panginoon, sa panahon na ito. Yes, dalangin po namin ang iyong pagpapatibay, ang iyong pag-iingat, ang iyong protection, ang inyong patuloy na pakikisangkot sa mga gawain na ito, Panginoon Diyos. Upang matapos na po ang pandemic, at gayon din, Panginoon, ang tagumpay ng mga vaccination rollouts sa mga booster, at gayon din sa mga hindi pa nagpapabakuna, at gayon din ang patuloy na availability ng vaccine, Panginoon. Yes, i-bless mo lahat ng mga nabakunahan na, nang hindi po magkaroon ng adverse effect, at gayon din ang mga vaccinators, pagpalain po ninyo. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kahandaan ng bawat isa, Panginoon. Sapagkat nandyan lagi ang anumang klase ng virus. But we need, O Lord, that immune system na mas lalo pang mapapataas. Kailangan namin ng protection mula sa mga sensya na ito, pero higit sa lahat, Panginoon, ang ultimate and most powerful na protection namin na nanggagaling sa inyo. Marapatin niyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, para po sa kagalingan ng lahat po ng merong karamdaman, kasama na mga cases ng pandemic, lahat ng mga nasa loob ng pagamutan, at gayon din sila na nasa kanilang mga tahanan. Yes, sa banig ng karamdaman, Panginoon, di naman namin kilala man namin, at gayon din ang mga isinasama namin sa panalangin araw-araw, magkakaibang kanilang mga pinagdadaanan, katulad po ng kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar, gayon din ang Tita Corazon Navarro, Reynaldo Navarro at Meryl Navarro ng Sito Balanga, Bataan, gayon din ang kapatid na Mirna Sanchez Rapanang Dakanay ng Sydney, Australia, na nasa Pilipinas, at gayon din ang Evangelist Pastor Jesus Analisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, na Balita Celeste ng Tilim Island, Binangon, Rizal, Nanay Nita Ramos, at gayon din ang kanyang anak Grace Ramos Jimenez ng Chicago, Illinois, Iasur Espiritu Domingo ng Quezon City, Mirna Bennett ng California, USA, Ann Navarro, David Perry, at gayon din ang Rose Perry, Jane Lumacan, Demetria Buesa, at gayon din ang kapatid na Ani Angkas Rocafort, Julius Arcipi, at gayon din ang Pastor Oliver Ochia ng Bible Baptist Church ng Cebu City, Pastora Baby Bulgado, at ng kanyang anak na si Connie Bulgado na nasa Caloocan City, Manila, at gayon din ng kapatid na Andy Dabo, Melita Celeste, Melita Barcela ng Dinalupihan, Bataan, at gayon din ang kapatid na Marisol Gandhi Tantenko ng Hermosa, Bataan. Gayon din ang kanyang high school friend si Rose Stanislao, at ang kanilang pastor ng IRM Evangelical Church, Pastor Ero Regala, Nanay Rebelina Makatugal, at Nanay Sofia Mercado ng Bataan, Billy Refalda ng San Meta Isabela, Bet Gallego ng Kawayan City, Sabena, at gayon din ang kapatid na Pastor Elsa Peridot ng kanyang anak ng Cardona, Rizal, Pastor Pablito Puliantes ng Binangon, Rizal, Erwin Santos ng Bicol, Diconis Nelda Salenga ng Bataan, ni Kakrus Bagtas ng Limay, Bataan,
Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas, kapatid na Ruel Lusong Yumol, ng Maribeles, Bataan, Heights, Tian, Pulido ng Calawag, Quezon, Auntie Marley Mariano ng Caloocan City, at gayon din ang kapatid na Betty Jane Osale Bersosa ng Ilagan City, Isabela. Lahat sila, Panginoon, yes, pinapanalangin namin. Marapatin niyo, Panginoong Diyos, na ipagkaloob mo sa kanila. At hayaan niyo, Panginoon, na amin pong nagkakaisang i-claim at i-declare, nag-agree, Panginoong Diyos. Complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, spiritual and financial, provision upon spiritual and financial provision para po sa lahat sa kanila, Panginoon, marapatin ninyo. O aming amataming Diyos, samahan niyo kami sa buong maghapon na ito, at gayon din sa lahat ng panahon, patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagsalangsang sa iyo, sa iyong banal na kalooban, at gayon din ang aming mga kamalian laban sa aming kapwa. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpatatag, ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpatibay, ikaw, Panginoon, ang pagpatuloy na magbigay sa amin ng kapayapaan, ng kapanatagan, at gayon din ng pag-asa. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen sa Panginoon. God bless and protect us all always to the presence, the power and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Shalom to all of us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen at amen sa Panginoon. Ang Ride On Ministry nang umusap sa body sa atin. Ang Ride On Ministry nagpapasalamat po sa ating presence, sa ating pag-like, sa ating pag-comment, sa ating pag-follow, sa ating page, at gayon din sa pag-share ninyo ng episode na ito sa iba. Well, ngayon natin pong tignan ng mga comments na inyo pong ipinarating sa Ride On the Ministry, mga ka-Ride On sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At purihin natin ang Panginoon. Yes. At kumusta ang kapatid na Diyos, Joseph Melissa Soliben ng Maria Aurora. God bless the whole family. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Thank you very much. Likewise, ibinibigay po ng puso at prayer. Gayon din ang kapatid na Violeta Saturno Silvestre ng California, USA. God bless the whole family. Purihin natin ang kanyang comment. Yes, good morning po sa lahat. Binibigay po ng tatlong panalangin, at gayon din na shout out sa ating kapatid na Brother Erner Arcangel Felix, every step, every nation dyan sa bandang USA. God bless Felix family. Puri na tayo gayon din ang kapatid na Mel Danunan dyan sa bandang California, USA. God bless, Nunan family. Puri na tayo gayon din ang kapatid na sa Navarro dyan sa bandang Situbalanga, Bataan. God bless Navarro family. Purihin natin ang Panginoon at gayon din mula sa kapatid na Juliet Antonio ng Rizal, Nueva Ecija. God bless the whole family. Purihin natin ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Ati Jean at sa buong family Tangonan. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Gayon din kumusta ka na kapatid na Elaine na Malon sa Merkado ng Bataan. God bless Malon sa Merkado family. Purihin na Panginoon kanyang comment. Blessed day po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Pastor Pablito Puliantes ng Binangar Rizal. God bless the whole family. Uri na pa yung kanyang comment. Good aim po, Bishop. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. At gayon din mo lang sa kapatid na Aw Agustin. God bless the whole family. Purihin natin ang kanyang hallelujah po sa kanyang comment. God's morning po, Bishop T. Jean, Lola B. and to all. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Binibidyo po ng puso at gayon din ng ganito. At gayon din ang ibigay ng prayer. Hallelujah. Salamat po. Good morning. God bless you dyan. Kumusta ka dyan sa bandang Nueva Ecija, kapatid na Bel Dios Pinto. God bless the whole family. Ang kanyang comment, blessed Wednesday morning po, Bishop ni Tangonan, Ma'am Jean Grace Tangonan, sa lahat po. God bless po your ministry, Bishop, and God bless us all po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Whenever niyo po ng dalawang prayer, gayon mo ka ng tao at gayon din ang puso. Hallelujah.
At gayon din ang added emoji ng kapatid na Augustine. Yes, emoji po ng araw at gayon din ng yes, very cute na yes, na baby at ang kanyang sigaw ay good morning, hallelujah, thank you very much, good morning din. At gayon din po ang kanyang added comment, emoji na mukha ng tao, yes, puri ng Panginoon, yes. At gayon din na mayroong background, yes, nakapaligid sa bandang kanan na kulay pink, purihin natin ang kanyang hallelujah. Gayon din natin, comment po na sa kapatid na Beldius Pinto, amen, with emoji po ng dalawang panalangin at gayon mo ka ng tao at gayon din ang puso. At gayon din, added comment po na sa kapatid na Augustine, to God be the glory. Yes, purihin natin tayo gayon din mo na sa kapatid na Pastolo Nino na dato ng Sito Balanga Batan at gayon ng Hulur Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. God bless dato family and your ministry. Hallelujah. Purihin natin ang kanyang comment. Blessed and beautiful Wednesday po Bishop Lito, Ate Jean and Lola Bianya. At sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon, let us enjoy this beautiful day. Huwag na tayo mag-worry. Yes, po rin Panginoon likewise. Hallelujah. At kayo naman mula sa ating kapatid na Governor B. Vilma Domingo dyan sa bandang Diliman, Pansol, Quezon City, Patapalina, Galvez Domingo family. At gayon din ang kanyang comment na sumisigaw ng good morning. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. Good morning din. Kumusta nga kapatid na inaanak? Reverend Marvin Solayo de Leon. Yes, diyan sa bandang Bulacan. Puri ng Panginoon. God bless De Leon family at gayon din ang iyong ministry and leadership na ginagawa ng araw-araw. Ang kanyang comment ay good morning po Ninong Bishop Lito Kapangon-Tangonan with Ninang watching here at Fruit of Faith United Methodist Church Partida San Miguel, Bulacan. Thank you very much. Good morning din at God bless you dyan at shout out sa Fruit of Faith United Methodist Church Partida San Miguel, Bulacan. Purihin natin ang Panginoon at yes, ang ministeryo mo at leadership mo talaga naman na parte-partida ngayon dyan. Hallelujah. Purihin natin pa gayon din na ating connect muna sa kapatid na Governor B. Check up po namin ngayon ng anak ko si Christian Al Domingo. Prayers po, sana po maganda po result ng mga laboratory naman. Salamat po namin. Salamat po Bishop sa Radio Ministry. Amen, amen, amen. In the mighty name of Jesus, please, O Lord Jesus Christ, be with the Sister Vilma Domingo at gayon din ang kanyang anak na si Christian Al Domingo upang sa ganun Panginoon ay maging favorable po ang result ng kanilang laboratory test mismo sa araw na ito. Pagpalain nyo at pairugan nyo, Panginoon Diyos. Bless the whole family of Domingo at gayon din na maging okay ang kalagayan po ng kanilang pangkalusugan at pangkatawan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa Panginoon. Shout out sa kapatid na Christian Al Domingo. Gayon din ang kanyang emoji comment ng puso kulay pink. May nakasulat na amen, kulang ng N, may exclamation point, meron 5 stars. At gayon din ang emoji ng prayer, may 4 na stars at sa ribbon meron nakasulat na blessing. Kumusta kapatid na Achi, administrator ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19? Mayong adlaw sa dagang salamat dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas. God bless Fondant family and your ministry and leadership at medical work. Hallelujah. Praise sa rin kanyang comment. Blessed sa lahat. Good morning Bishop, Mama Jean at Ibieg. God bless sa lahat. Maraming salamat gayon din po sa inyong lahat dyan. With every po ng peace, talbos na malunggay, gayon din bulaklak ng gumamayal at gayon din ng sunflower at gayon din ng prayer. Purihin natin ang Panginoon. How are you, my dear kapatid na Jocelyn de Guzman, dyan sa Batang Capitol Methodist Church, ito ba lang Batan, God bless de Guzman family. Purihin natin ang Panginoon kanyang comment. Good morning po, God bless everyone. Thank you very much. Likewise, whatever you po ng prayer at gayon din ng puso. Basta kayo dyan sa Bating Ilagan City, Isabela, kapatid na Betty Geno Versosa family. Puri natin ang God bless the whole family is watching you. Thank you very much.
Gayon din po sa inyo lahat dyan at gayon din mo na sa kapatid na Josie Rose, Evangelista o Saliban, Adit Eva G, Puso, yes, kulay pink. Nakasulat ngayon ng limang stars, puri na Panginoon. Gayon din, kumusta kayo dyan sa bandang Baguio City, Bengueta Province, Teresita Herman. God bless the whole family. Purihin natin ang kanyang comment. Blessed morning po, Bishop and family. And to all, Rider Ministry, keep safe to everyone. God bless. With everybody po ng salit-salit na puso prayer. Puri na Panginoon, maraming salamat po. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Good morning at God bless you dyan. At gayon din na kanyang added comment, amen at amen sa Panginoong Diyos. We pray with you ng prayer. Gayon din, kumusta ka na kapatid na Rosalinda Hener? Diyan sa bandang Silang Cavite. God bless. Hener, maalala ko yung apelyado mo na yes ng asawa mo, yes, De La Peña. Puri ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, kanyang comment. Good morning po, Bishop Leo Tangonan. Ride on Ministry po. Thank you very much. Likewise. Gayon din ating connect na sa kapatid na Joseph Isabel sa Salabian. Amen. With one video prayer at gayon na puso. Hallelujah. Gayon din ating connect na sa kapatid na Rosalinda Hener. Amen, amen, amen po. Yes, at gayon din po. Musta kapatid na Dennis Riley Maglaki Cruz. Nice to meet you in this live streaming. Yes, kapatid na Dennis, where are you in the Philippines? Luzon, Visayas, Mindanao, o beyond the Philippines, wherever you are. Sure na nandyan ka at nandun din si Lord. God bless Maglaki Cruz family. Purihin natin ang kanyang comment. Good morning. Maraming salamat gayon po sa inyo lahat dyan. Wherever di po ng puso. Kumusta kapatid na Hilda Minay? Yes, God bless the whole family. Purihin natin ang kanyang comment. Good morning, Bishop. Kapag ikaw nalulungkot, opo, alimin ka ni Jesus. Maraming salamat po. Kapag ikaw nagugutom at nauhaw, bubusugin ka ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Alam niyo po mga karay sa Panginoon na nakakaramdam ako ng gutom ngayon. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Tama ka kapatid na Hilda Minay. Good morning at God bless you. At gayon din ang kanyang added emoji ng blessings. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang same emoji mula kay kapatid na Governor B. Palapakan natin ang Panginoon. Gayon din ang emoji ng puso. Palapakan natin mula sa kanya. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din added comment mula sa kapatid na Josie Rose, Evangelista sa Liben. Amen at amen sa napakamabiyang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much. To God be the glory with the emoji ng prayer. Hallelujah. Gayon din added comment mula sa kapatid na Au Agustin. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mensahe ng buhay through you, po Bishop. At gayon din, amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon na meron pong ganito. Hallelujah. At gayon din mula sa kapatid na Melita Celeste ng Talim Island, Binong Rizal. God bless Celeste family. At gayon din ang iyong mahal na asawa, Pastor James Celeste na pagpalain din ng kanyang ministeryo at pangunguna. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At ang kanyang comment na good morning po, Bishop Ma'am Jean at sa lahat ng mga karado ministry at God bless you more in us all. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. With emoji po ng prayer, gayon din ng peace, emoji pa ng puso. At gayon din po ka ng tao, meron tantong puso at gayon din ng bulaklak ng gumamela. Talbos na malunggay, mukhang nakanganga at nakatawa at gayon din may dalawang puso sa kanyang mata at gayon din ang puso. Bulaklak ng rose at gayon din ang bulaklak ng sunflower at gayon din ang kulay green at kulay brown na puso. Hallelujah! Added comment mo na sa kapatid na Beldias Pinto. Amen and amen. Thank you po so much, Bishop Leo Tangonan. God bless us all po. Welcome at tuwalbirori. Maraming salamat din. Whenever po ng dalawang prayer, puso, mukha ng tao, dalawang prayer, puso at mukha ng tao. Hallelujah! At gayon din ang prayer na emoji, may apat na star at gayon din na blessed na nakasulat sa ribbon. At gayon din ang kwadrado kulay itim, pero meron lumalabas niya na kung saan kulay itim na ganito. Yes, at gayon din ang kulay red na lumalabas. At gayon din merong lumalabas na kung saan nakasulat na yes, glory. Hallelujah! Glory to God in the highest. Amen. With two emoji ng prayer, gayon din ang puso at gayon din mukha ng tao. Hallelujah. Praise the Lord.
Kumusta ka, Bisyo? Yes, kumare Diconisa Merlin Catio Sebastian ng San Fernando City, Pampanga, at gayon din dyan sa Batang Bungabong, Nueva Ecija. God bless Sebastian family at gayon din ang yung ministeryo at Panginoon yung ginagampanan araw-araw. Hallelujah. Puri na tayo ng kanyang comment. Amen. Blessings po sa lahat. Thank you very much. Likewise. At gayon din added comment mula sa kapatid na Amelita Celestra Bishop. Opo, kapatid na Amelita, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa kanyang kabutihan sa amin at sa lahat ng Karadon Ministry. Palapakan natin na tayo po ng prayer. At salamat po, O Diyos, sa paggising namin sa umagang ito. Yes. Ibigay pa ng prayer. Salamat din po sa Panginoon sa buong maghapon at sa buong magdamag naming pamamahinga. Ibigay pa ng prayer. Yes. Walang katapusan pa sa salamat ang aking binabalik ko po sa inyo, O Diyos, sa inyong kabutihan sa mga anak mo. Ulihin natin ang prayer with the four images ng prayer, gayon din ang kulay brown, green at red na puso, at gayon din ang peace, bulaklak na rose, at gayon bulaklak na gumamela, at gayon din ang sunflower, talbos na balonggay. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayon din ang kanyang emoji na hawak-hawak niya na malaking puso. Yes, dumadaloy ang puso at gayon din inulit pa. At gayon din ang puso. Yes, na meron nakasulat na Amen at may exclamation point at merong 5 stars. At gayon din ang kanyang emoji na nagsasabi na love you always with 4 emoji ng star at gayon din ang puso. Salamat po. Love you all always. Purihin natin na pagayin din ng panalangin. May 4 na stars at sa ribbon ay meron nakasulat na blessing at gayon din ang kanyang blessing na emoji. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Pastor Pablito Poliantes ng Binang Rizal. God bless Poliantes family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise ang kanyang comment. Marami pong salamat sa mensahe at mga panalangin. Bishop, pagpalain po kayo ng Diyos. Well, welcome to Kabilorori. Salamat din at gayon din added comment mula sa kapatid na Amelita Celestra. Bishop, opo, pakiawit po ito, page 145, Bisang Katawan. Salamat po kay Mama Jean Grace Tangon at God bless you all. Thank you very much. Suwidebedi po ng panalangin at gayon din ng peace, brown na puso at gayon din ng green na puso at gayon din ng rose. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, awitin mo nga, Mrs. itong isang katawan na ito. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments at gayon sa mga manonood at gayon din sa mga magko-comment pa. Saan man kayo naroon, pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At pakiawit mo na itong awin na ito. Purihin natin ang ating Panginoon at isang katawan. Yes. Hallelujah at praise the Lord. Yes. Isang katawan sa harapan ng may kapal, inubog ng kanyang palad upang maging kakakak. Isang Diyos na may kandiwin, may utos na magmahalan, magpatawaran ng Panginoon sa pinagmulan mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. May tampuhan man o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Purihin natin ang ating Panginoon sa awit na ito. Yes, hallelujah. Purihin natin
natin ang Panginoon pagkat ngayon ng panahon ng pagsasama-sama, sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Ang mahalaga tayo'y isang katawan ng Panginoon. Yes, na nagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan. Gayon din mula sa ating kapatid na Ben Caballas. God bless the whole family. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. Salamat po, gayon din po sa inyo lahat dyan. Salamat sa araw-araw na buhay. Salamat sa mensahe po mo palagi. Whatever niyo po ng puso-puso, panalangin puso-puso at gayon din ng mga pamilya at gayon din ng puso. Yes, prayer. Palapakan natin ang good morning at God bless you dyan. Gayon din ang emoji ng kapatid ng Augustine, ng puso na very creative. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yes, ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapala po sa body sa ating mula episode 867 tungo sa maraming episode nating harapin mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga, samantalang araw po ng Linggo alas 6 ng gabi. Ibinabalik po natin lahat ng papuri, palapakan natin ang Panginoon sa Kristo. Yes, Holy Spirit, ang Diyos, Ama at gayon din ang nag-iisang Diyos na hayag sa ating persona. Purihin natin na tayo gayon din ng mga libo-libong mga angels ng Panginoon sa kalangitan at gayon din ang kaharian ng Diyos, kingdom favor sa bawat sa atin, kingdom peace sa bawat sa atin, kingdom love sa bawat sa atin, kingdom joy sa bawat sa atin, kingdom hope sa bawat sa atin, kingdom faith sa bawat sa atin at gayon din kingdom victory sa bawat sa atin, kingdom blessing sa bawat sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mga kapatid sa Panginoon sa muling pagkikita. Babay po sa bawat sa atin. Shalom. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah.